Halos apaw ang ilang bahagi ng Ilog Pasig habang lagpas critical level naman ang San Juan River. Doon po, isang lalaki naman ang inanod. Live mula sa San Juan, nakatutok si Joseph Moro. Joseph. Emil, walang kuryente pero patuloy pa rin ang pagtaas ng baha dito sa San Juan. Maghapon nga na namerwisyo itong San Juan River sa bayan ng San Juan at mga kalapit na lugar. At isang lalaki nga ang nawawala matapos siyang anurin ng rumaragas ng ilog. Ayan dito. Isang lalaki na inanod ng baha ang hinahanap ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa San Juan. Pero sa lakas ng agos ng tubig, halos hindi na siya makita. Ayun lumulubog ha. Kaya niya sanang lumangoy pag-ilid. Naglatag na ng pang-rescue ang mga taga-BFP pero hindi na lumutang ang lalaki. Ayon sa BFP, naabutan pa nila itong nakakapit sa puno. Tinangka itong bigyan ng life vest. Maabutan na talaga namin. Bumitaw siya sa puno. Hindi natin alam sa lakas siguro ng agos. Nakabang na sana dito yung mga rescue team galing sa Bureau of Fire Protection sa San Juan para dun sa tao na nakita nila na nagpapalutang-lutang. Pero bago pa man makarating dito sa Maytulay, yung tao na yon ay lumubog na siya at hindi na siya nakita. Lumubog na siya, hindi na nakita ng mga BP natin, mga rescue natin. Okay. Tinangkapang silipin sa ilalim ng tulay kung nakakapit ito pero wala na talagang bakas niya. Malakas ang daloy ng San Juan River na pinalala pa lalo ng malakas na bagsak ng ulan. Kita sa video na ito sa bahagi ng Pasig ang lakas ng ulan na nagpaapaw na sa Ilog Pasig. Ang San Juan River umapaw na rin sa boundary ng San Juan na Santa Mesa sa Maynila. Lampas na ang 14.65 meters na level na ito sa critical level na 13 meters lamang. Tanghali pa lamang yan. Nagsilabasan ang mga nagsisilikas ng mga residente, bitbit ang mga gamit at mga alagang aso. Ang backhoe na ito na ginagamit pang dredge sana sa ilog nanganganib na anurin. Umapaw na rin ang ilog sa katabing barangay San Perfecto. Kahit malakas ang buhos ng ulan, sige sa pag-rescue ang mga volunteer at taga-BFP. Sa mga natrap ng mga residente, ang ilan mga bata. Malalim na po hanggang leg na upo. Marami pa nandoon? Marami pa po kasi nakaano lang sila sa tawag noon, sa bubong. Second floor po ng bahay nila. Sa San Juan Gym, lampas 1,000 mga residente o lampas 200 na pamilya sa San Juan ang inilikas. Binigyan sila doon ng pagkain at mga damit. Ang ilan nakaswerte sa mga temporary shelter. Ayon sa San Juan LGUME, 14 sa 21 nila ng mga barangay ang binaha at humingi na sila ng dagdag ng mga rescue boats at rescuers sa MMDA. Pakiusap ng San Juan LGU, lalo sa mga residente ng malapit sa ito, lumikas na hanggang may panahon pa. At nagbukas na rin ng donation center para po sa ating mga kababayan na gusto mag-donate sa San Juan City Hall. Ang kailangan daw po nila doon ay mga ready-to-eat na mga pagkain, mga damit, kumot, diapers at mga tubig. Wala ring pasok ang public at private na trabaho bukas dito sa San Juan. Maraming salamat, Joseph Morong. Hindi rin sinanto ng super bagyong Karina maging ang North Luzon Expressway. Binaha po ang bahagi nito kaya tumukod ang trapiko. At live mula roon nakatutok si June Veneracion. June? Kung bandang alas 7 ng umaga nang biglang tumaas ang baha sa palusong na bahagi nitong North Luzon Expressway sa may Valenzuela City, mapa-truck man o mapa-kotse ay hindi kinayang makadaan kaya ang resulta ay kilometrong haba ng mga nakahintong sasakyan na nakapila dito sa expressway. Napakabilis ng pagtaas ng baha sa northbound at southbound sa bandang Valenzuela exit. Umabot ito ng lampas tao. Tumukod ang mga sasakyan sa magkabilang lane ng NLEX, walang makatawid sa binahang lugar. Stranded ang maraming motorista at pasahero. May mga hindi na nakatiis, kaya bumaba na lang para maglakad at maghanap ng madadaanan. Ang iba naman ay bumalik na lang sa kanilang mga pinanggalingan. Ang mga hindi na makaatras, nanatili na lang sa loob ng kanilang mga sasakyan. Maswerte kung may aircon pero wala rin silbihan. Kung paubos na ang gasolina kaya kailangang patayin ang makina. Mapababae o lalaki kanya-kanyang diskarte kapag may tawag ng kalikasan. Minsan kahit payong lang ang panakip sa gilid ng daan ay pwede na. Ang bahang pinroblema ng marami naging oportunidad naman sa mga nagtitinda para kumita ng konti. Hulog ng langit naman sila para sa mga stranded na pasaherong inabot na ng gutom dito. Bandang alas 3:30 ng hapon na magtangka ang isang trailer truck
na tumawid sa humuhupa ng baha. Sumunod ang iba pang malalaking sasakyan. May mga nakalusot pero meron ding tumirik sa gitna ng expressway. Pakinggan natin ang ilan sa mga nakausap nating stranded na pasahero at mga motorista dito sa North Luzon Expressway. Sana nga po may mga libreng sakay sa bar, malalagay ka po sa... Umis na yung bus, bali nakaganon siya, tapos yung iba may payong para matakpan yung both side. Ganun sila mag-CR. Sige, nasakyo mo ako. Yang nakikita ninyo, Connie, yan yung live na situation dito. Yung mga ibang motorista, mga driver, mga pasahero ay nagsipaglabasan na ng kanilang sasakyan dahil hindi pa rin umuusad yung daloy ng trapiko dahil may baha pa nga rin doon sa may bandang Valenzuela exit. Ang medyo okay lang ay itong southbound, itong papuntang Metro Manila dahil kapag nakalusot na sila doon sa bahang area ay tuloy-tuloy na yung kanilang daloy ng sasakyan papasok ng Metro Manila. Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Lumampas na sa critical level ang Marikina River kaya sapilitang inilikas sa mga nasa tabing ilog. Live mula roon nakatutok si Bernadette Reyes. Bernadette? Ato mabilis ang naging pagtaas ng tubig sa Marikina River na nananatili ngayon sa third alarm kaya naman patuloy ang forced evacuation sa mga residente. Pasado alas 10 ng umaga, umalingaw-ngaw ang sirena. Hudyat na lumampas na sa 18 meters ang tubig sa Marikina River at kailangan ng lumikas. Sa barangay Tumana, lampas tao na ang baha. Kanya-kanyang hakot ng gamit, pati mga alagang hayop ang mga residente. Lubog na sa baha itong Marikina River Park na kilalang pasyalan dito sa lungsod. Sa taas ng tubig, hindi na makita ang I Love Marikina sign, pati na ang mga street signage dito sa lungsod. Maging mga sasakyan, mapamotor, kotse, van o bisikleta, ipinarada sa matataas na lugar gaya ng Marikina Bridge. Bangungot naman para sa ilang residente ng Provident Village ang biglang pagtaas ng tubig. Isa ito sa mga lugar na lubhang naapektuhan noon ng Ondoy. Maging mga kalsada patungo ng Marikina, marami ang hindi na rin madaanan. Kaya naman ang Marikenyo na si Nolan, nangahastawi rin ng lagpas taong baha sa Chico Street sa Quezon City para sa klolohan ng anak na nasa binahang barangay ng Tumana sa Marikina. Pero hindi pa man nakakalayo, bumalik si Nolan sa taas ng tubig. Mag-isa lang yung anak ko sa bahay, tapos nag-chat na sa akin galing sa trabaho pa lang ako kanina. Tumaas na yung tubig, umaakit na daw sa bahay namin. Atom, nandito pa rin kami ngayon sa Barangay Tumana kung saan lagpas tao pa rin ang baha sa ilang mga lugar dito. Kaya naman nagpapatuloy ang paglikas sa mga residente. Kaninang pasado alas 5 ng hapon ay dumating dito si DILG Secretary Abalos para alamin kay Mayor Marcy Chodoro kung ano pa ang mga pangangailangan ng lungsod at kabilang sa kanilang tutugunan ay ang pagpapadala ng 3 motorized bangka para sa mas mabilis na paglikas ng mga residente. Atom? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Gumuho ang bahagi ng bundok sa Tuba, Benguet dahil sa tindi ng pag-uulan sa lugar. Pinalikas na rin ang ibang residente dahil sa mga nakuhulog na bato. Live mula roon nakatutok si Joan Punsoy ng GMA Regional TV. Joan. Emil, patuloy pa ring nararanasan ang malakas na pag-ulan dito sa Baguio City at Benguet. Gumuho ang lupa kahapon sa bahagi ng Purok Mill Site, Sitio Camp 6, Barangay 4, Tuba, Benguet dahil sa epekto ng ulan dulot ng bagyong Karina. At dahil patuloy pa rin ang pag-ulan, nangangambang mga residente sa posibleng pagguho pa ng lupa. Delikado po talaga kasi lalakas po ng kalabog ng kanyan. Grounded po kami dito. Nagsasagawa ng clearing operation sa lugar ang DPWH Cordillera. Ang ilang motorista na na-stranded sa kabilang bahagi mula sa gumuhong bundok, ngayon palang umano nakaalis sa kanilang tirahan mula nang buksan ng kalsada matapos ang clearing operations. Nararanasan pa rin nga itong pagtibag ng lupa mula sa kabundukan dahil sa nararanasan pa ring pag-ulan. Bukod nga sa putik, meron din umanong mga malalaking bato na nahuhulog nga mula sa kabundukan.
Ayon na rin sa mga residente, pinayuhan na sila na lumikas kung kinakailangan. Ang Cannon Road, pangalawang araw na rin nasarado sa mga motorista. Ako lang na naiwan dito sa bahay para may magbantay, ma'am. Baka manakawan. May ilan namang residente na ang lumikas at nagtungo sa bahay ng kanilang mga kaanak. Dating nadadaanan ng pribado at pampublikong sasakyan ng Cannon Road, pero sa ngayon, sarado muna ito sa mga motorista. Samantala, sinuspende rin ng Baguio City LGU ang klase ngayong araw sa lahat ng antas dahil sa sama ng panahon. Nakiusap din sila sa mga residente na iwasang magtapon ng basura para hindi bumara sa lagoon at maging dahilan ng baha. Sinuspende muna ng mga barangays yung dumping ng basura para lang siguraduhin na walang maaanod na basura at magiging cause ng flooding. "24 oras ng araw ang monitoring ng DPWH para sa clearing operation sa rock slide at landslide. Dahil sarado naman ang Cannon Road, magsisilbing alternatibong ruta paakyat sa lungsod ng Baguio ang Marcos Highway at Nagilian Road. Wala pang katiyakan, Emil, kung hanggang kailan mananatiling sarado sa mga motorista ang Cannon Road. Emil? Maraming salamat, Joan Ponsoy ng GMA Regional TV. Bumangga sa tulay sa Pasig City ang mga barge at bangkang inanod sa Marikina River. Kasabay po ng mabilis na agos ng ilog, inanod ang hindi bababa sa 13 bangka at barge at bumangga sa F. Manalo Bridge. Nasira ang bahagi ng tulay. Ang ilang bumangga, tumagilid naman sumabit po sa ilalim ng tulay o kaya'y patuloy na inanod. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, galing sa barangay Barangka ang mga barge at bangka. Sabi po ng Pasig CDRRMO, nangyari ang insidente kaninang hapon. Nailigtas ang nasa 20 crew. Hindi madaanan ang tulay at isinara na muna. Kulay putik na baha ang rumagasa sa maraming lugar sa Rodriguez Rizal o dating tinatawag na Montalban. Sa bubong na nag-abang ng rescue ang ilan habang sa bintana idinaan ang isang sanggol. Live mula roon nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan? Atom, ngayon lang bago tayo may nahuli yung mga residente dito na malaking sawa na lumabas, umahon mula po rito sa baha na nasa likod ko. Andito po ako ngayon sa may JP Rizal Street. Ito pong kalsada na yan po yung papunta ng munisipyo. Hanggang Baywang po yung pinakamalalim na parte ng baha na yan. Malalaking truck lang po yung kayang dumaan dyan sa mga oras na ito. Kaya yung mga residente nagbabayad ng 50 pesos para makatawid, sakay ng pedicab o kaya ng sakay sila ng ref. 250 pesos naman sa mga motorsiklong itatawid. Sa ibang parte ng Montalban, lagpas tao pa nga yung tubig. Sa Barangay San Jose, rumasa ang napakalakas na agos ng kulay putik na baha. Nakunan yan kaninang umaga sa Charm Street sa relocation Montalban Heights. Sa Barangay Manggahan, nasa bubong na ang mga nagpaparescue. Sa main road na JP Rizal Street, ni-rescue ng truck ng militar ang mga naipit sa daanan, pati nga bus na hirapang umusad. Ang iba, tsinagana lang maglakad sa kulay putik na baha na hanggang Baywang. Sa Barangay Burgos, lagpas tao ang baha kaya nagsalbabida na ang ilan para makalabas ng baha. Palapag ng kanilang bahay, pero may ilang hindi rin lumikas para magbantay ng gamit. Ilan sa mga evacuee ay sa gasolinahan nagpunta dahil mas maayos raw kaysa sa evacuation center. As of 6:30 PM, 9,000 na taga Montalban ang nagsilikas. Sa 11 barangay dito, 8 ang lubog sa baha habang ang 3 tinamaan naman ng landslide. Walang casualty o nawawala sa ngayon, sabi ni Mayor Ronnie Evangelista. Nagpatupad daw sila ng forced evacuation pero may ilang hindi agad lumikas dahil hindi inakala na tataas ng husto ang baha. Ayon kay Mayor, nasa critical level na ang Marikina River dito na mula sa 15 meters na normal level ay nasa 28 meters na ngayon. Nilinaw naman ni Mayor na hindi nagpakawala ng tubig ang Upper Wawa Dam gaya ng kumakalat sa social media. Malayo pa raw sa pag-apaw ang Upper Wawa Dam. So ngayon, nananawagan si Mayor ng dagdag na rescue boat at mga truck para mapasok nila yung mga lugar na mataas pa ang tubig.
Atom, yung nakikita nyo sa inyong screen, yan yung mga stranded na tao dito sa may Montalban, Rizal. Hindi sila makatawid at di nila maiwan yung kanilang mga sasakyan. At ang sabi nila, hihintay nilang humupa yung baha bago sila umuwi sa kanilang lugar. Nananawagan yung ilang mga evacuee dito ng pagkain, pero sabi ni Mayor, nagbigay na siya ng bigas. Maraming salamat, Jonathan Andal. Patay ang 4 na magkakaanak na natabunan ng gumuhong lupa sa Agoncillo, Batangas. Sa Nasugbu naman, patay rin ang tinderong nabagsakan ng puno. Live mula sa Batangas na nasa under state of calamity na rin. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul. Emil, 3 bata at 1 buntis ang kabilang sa mga nasawi dahil sa landslide sa bayan ng Agoncillo. Dito yan sa Batangas. Yung buntis? Ilang gang nakatira dyan? Ginising ng trahedya ang mga residente ng Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas kaninang umaga. Gumuho ang lupa sa tabing bundok sa kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat, kung saan nalibing ng buhay ang 4 na miyembro ng pamilya. Patay ang 28 anyos na buntis at 3 bata na edad siyam, 13 at 15 taong gulang. Violet na ho sila. Kaya po, yung buntis ho, parang nakaganon ho. Parang ginanon ng anak. Lumambot daw ang lupa dahil sa walang patid na pag-ulan. Yung patuloy po na pag-ulan yun, parang mga 11 to... Continuous po yun eh. Mga 11 yung mga paglalakas ng ulan. Siguro po mga 11 to 12. Ayon sa barangay, bago pa man nangyari yung disgrasya ay inabisuhan na nila yung pamilya na lumikas na. Pero nagulat na lamang silang bumalik pala ito sa kanilang bahay. Pahirapan ng retrieval operations. Inabot ng mahigit 3 oras bago tuluyang na-recover ang mga bangkay. Gawa po ng may talahib nga at saka may plywood eh. Ay di yung kamay ho agad umusli. Tapos sinila po namin. Hirap ang pamilyang tanggapin ang sinapit ng mga biktima. Kami nga po doon pa galing nung pumutok ang bulkan sa isla, pero kami nakatawid po kami ng dagat. Pero sa isang gabi, bakit pinawi ang mga anak ko? Pinawi nila sa akin lahat. Tiniyak daw ng Agoncillo LGU ang tulong na ipaaabot sa pamilya ng mga nasawi. May nasa 10 kabahayan pa raw malapit sa bundok ang puwersahan ng pinalikas ng mga otoridad. Ulan at malakas na hangin ang naramdaman sa Nasugbu, Batangas. Napatumba ang puno ng akasyang yan at nadagana ng tindero ng goto sa poblasyon. Patay ang lalaki. Malakas po ang hangin kagabi, yung mga 6:30 po ng gabi. Matandang puno na raw ito ayon sa otoridad. Sinusubukang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi. Samantala, sarado sa lahat ng uri ng sasakyan ang Nasugbu Magallanes Road sa Barangay Bulihan dahil sa mga nakahambalang na malalaking tipak ng bato ng magka-landslide. Ayon sa MDRRMO, nitong Lunes pa bumagsak ang mga bato at lupa. Nagpag-coordinate po kami sa DPWH para doon, and then we cordon the area at saka para hindi ho matawiran ng mga ng ating citizen. Walang nadisgrasyang motorista ng magka-landslide. Patuloy ang pagmonitor sa lugar. Pinapayuhan ng mga biyahero na gamitin ang Ternate Nasugbu Road at Nasugbu Tagaytay Highway bilang alternatibong ruta. Samantala, may mga nasira pang cottage sa dalampasigan dahil sa lakas ng hangin at ulan sa bayan. Emil, sa kasalukuyan ay patuloy yung ginagawang monitoring ng mga otoridad sa lugar na apektado ng habagat at bagyong Karina. Emil. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV.